Maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya ikaw, lagi mong piliin na maging masaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa totoo lang, nag-e-enjoy akong kasama si Ethan sa mga oras na to. Kahit ang arting niya. Basta ang mahalaga, kasama ko siya. Halos busog na nga ako sa dami ng kinain namin. Kaya lang si Ethan, gutom pa daw. Kaya nataba eh. Mukhang aabutin pa ata kami ng gabi dito. Takip silim na kasi, tapos tila ba may hinihintay pa si Ethan na ipapakain daw sa akin. Ethan, takip silim na. Tara na umuwi. Magluto na tayo ng hapunan. Mamaya na, Piero. Tsaka may gusto pa akong kainin. Kaya ka pala nataba, Ethan. Pero ano bang hinihintay mo? Ano naman kung mataba ako? Tsaka, ayun na, dumating na. Wika ni Ethan, tapos ayun. Nilapitan niya. Kaya sumunod na ako. Tapos parang may naamoy akong mabaho. Ewan ko ba kung ano yung naamoy ko. Basta mabaho. Tapos para akong nasusuka. At si Ethan eto, bumili pa nung parang bibingka. Ako naman ayoko nang kumain. Busog na kasi ako. At eto nang makabili si Ethan, nakangiti pa siya nung lumapit sa akin. Kaya lang, ano ba yung mabaho? Nasusuka talaga ako. Piero, tikman mo to. Ano ba yun, Ethan? Eto ba? Bibingkang itlog o mas kilala sa tawag na abnoy. Masarap to, Piero. Tikman mo, dali. Wika ni Ethan na eto. Gamit ang toothpick, kumuha siya ng maliit na piraso ng abnoy. Tapos, inilapit niya sa bibig ko. Isusubo ko na sana, kaya lang napaatras ako kasi naman. Bakit parang ang baho nung ipapakain sa akin ni Ethan? Yun ata yung naamoy kong mabaho. Teka lang, Ethan. Bakit ang baho? Di ko kaya. Sobrang baho naman ata niyan. Piero, ang arte mo. Dali na, subo mo na. Huwag ka na maarte. Sadyang ganito ang amoy nito. At saka mas mabaho, mas masarap. Ethan, ayoko. Di ko kaya. Baka mamatay ako kapag kumain ako niyan. Napaka-arte mo naman, Piero. Dali na, isubo mo na. Dali mo na, Piero. At ang mga langaw nilalapitan na yung isusubo ko para sa'yo. Ethan, hindi ko talaga kaya. Ayoko. Please, wag yan. Hindi ko kaya yan. Napaka-arte mo, Piero. Dali na, isubo mo na. Bago pa dapuan ng langaw. Ano ba yan, Piero? Nakakainis ka naman eh. Bakit ba kasi bumili ka ng ganyan? Napakabaho. Sige na. Titikman ko lang ha. Wika ako. Kaya ito, bago ko isubo yung abnoy, tinakpan ko na muna yung ilong ko. Kasi mabaho talaga. At nung isubo ko na, ewan ko ba pero kakaiba yung lasa. Na ngayon ko lang natikman sa buong buhay ko. Sa totoo lang, di ko na masyadong nanguya sa bibig ko. Nilano ko na din kasi kaagad.
At hindi ko na gustong kumain pa nun. Oo, masarap 'di ba? Sabi ko naman sa'yo, Piero, napakasarap nito. Ayoko na. Amoy bulok. Ilayo mo sa akin yan, Ethan. Napaka-arte mo naman. Pero sige, bahala ka. Yan kasi ang ulam natin mamaya. Nagulat ako dahil sa sinabi ni Ethan. Kasi naman, kung yun ang ulam namin mamayang hapunan, ay nako, di na lang talaga ako kakain. Kahit magutom pa ako. At habang pinagmamasdan ko si Ethan na kumakain ng mabaho na yun, parang nasusuka ako. Kasi ang baho talaga. Tapos, nag-amoy mabaho din talaga yung hininga ko dahil dun. Ay nako. Kaya nang matapos kainin ni Ethan yung abnoy, aba, ininom pa yung suka. Tapos ito, mukhang uuwi na ata kami. Piero, nabusog ka ba? Oo naman Ethan, busog na busog talaga ako. Sus, talaga ba, Piero? Ethan, busog na busog talaga ako. Pero ayoko na kumain nung mabaho na yun. Napaka-arte mo, Piero. Pero masarap naman, di ba? Ethan, hindi ako nasarapan. Napakabaho nun. Bulok ata yun eh. Ang arte mo, Piero. Tara na nga. Bilisan na natin. At saka, doon ka pala matutulog sa sala mamaya. Bibigyan na lang kita ng karton na panglatag. Bakit sa karton mo ko papatulugin, Ethan? Ganyan ba kalaki yung galit mo sa akin? Oo. Kasi iniwan mo ko, Piero. At saka bawal sa sopa matulog. Baka matuluan ng laway mo. Ethan, alam mo napaka-arte mo. Tabi na lang kaya tayong matulog. Ayoko. Ano kasi naswerte? Tsaka Piero, kung ayaw mo, di umuwi ka na lang sa inyo. Gusto ko, Ethan. Doon na lang ako sa sala, tapos bigyan mo na lang kagad ako ng karton para may latag ko na sa tutulugan ko. At aba, ngumiti lang si Ethan at eto, pauwi na kami. Inabutan na nga kami ng dilim sa daan at na makabalik kami sa bahay nila Ethan. Nagluluto na ng hapunan yung best friend niya. At yung akala kong biro lang ni Ethan na sa karton ako matutulog, ay naku, eto siya, may dalang karton. Seryoso pala talaga si Ethan. Piero, inihanda ko talaga to para sa'yo. Salamat, Ethan. Napakabait mo. Halatang wala kang galit sa akin. Bakit naman ako magagalit, Piero? Iniwan mo lang naman ako noon. Tapos, 15 taon kang nawala. Kaya, isipin mo. Bakit ako magagalit sa'yo? Kaya ito. Di na lang ako nagsalita. Ayoko makipagtalo kay Ethan. Kaya kinuha ko na lang yung karton na dala niya. Oh, anong kaartehan yan? Bakit may karton dyan? Wika naman ni Samuel. Si Ethan kasi. Sa karton daw kami matutulog mamaya. Wika ako naman. Ala, sana all. Nakakaingit naman. Wika ni Samuel. Ethan, tabi tayo ha. Wika ko kay Ethan. Nakasimangot lang dito sa harapan ko. Grabe si Ethan. Ang hirap suyuin. Pero bibigay din siya. Iniisip ko lang kung paano ko gagawin na maibalik sa dati ang lahat.
Ang arte ni Ethan ngayon eh. Ang sungit pa. What if pasukin ko siya sa kwarto niya mamaya? Tapos yayakapin ko habang tulog. Mukhang masaya yun.